Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, nakarma na. Nako, kapapasok lang lahat nagulat dito. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, bago po natin pasadahan yung ating main video, no? Eto, bigyan po na natin ng komentaryo at reaksyon. Ito pong sina John Vic Rimulya at ito pong si Trillanes Trililing. Ayan Oh. Eto, unahin po natin itong si John Vic Rimulya. Si SILG John Vic Rimulya. John Vic Rimulya tatakbong presidente sa 2028. Aba, sabi niya po dito, pinag-iisipan ko na ito. Posible. Alam ko kung ano ang dapat gawin para sa Pilipinas. Ano nga bang ginagawa mo sa Pilipinas? Eto kung yung paghuli nga lang sa mga sinasabi niyong mga kriminal, kung yun nga lang ang trabaho mo, hindi mo pa magawa, kailangan mo pa ng malalaking reward, di ba? Kailangan pa ng mga bounty na yan na galing sa taxpayers' money. Hindi mo magawa. Mahuli, di ba? Ayusin pa kaya ang bansa? Sabi po dito kasi tinanong po siya, sabi po, John Vic tatakbong presidente sa 2028. Hindi umano tuluyang isinasara ni John Vic Rimulya kasalukuyang kalihim ng Department of Interior and Local Government, DILG, ang posible na tumakbo bilang Pangulo sa eleksyon ng 2028. Ayan. Pinag-iisipan ko na ito, sabi niya. Posible. Alam ko kung ano ang dapat gawin para sa bansa. Ang aking karanasan sa DILG ang talagang humasa sa aking kakayahan. Napatawa tayo dun sa para pamunuan ito. Aray ko po, sige nga. Bigyan nyo nga ako ng mga nagawa ni Rimulya sa DILG. Okay? Para sabihin natin, okay, you are good to be the next president. Di ba? Wala naman kayong ginawa. Ano bang ginawa nyo? Sige nga. Nako po. Kaya ang ating mga kabayan, sabi po dito, sabi po ni Boyet, gawin mong communist country ang bansang Pilipinas. Sa galawan mo pa lang ngayon, komunista na kayong magkapatid. Huwag masyadong ambisyoso, sabi hindi ka mahal ng taong bayan. Kahit nga kapitbahay, sinusuka ka siguro. Aray ko po. Sobra po ang tiwala kasi sa sarili. Sabi naman po dito ni Marife, pag sure confident ka ayong makadaog siya. Kasi nga mga kabayan, bago kayo tumakbong presidente, kailangan may patunayan muna kayo. Ano ang nagawa nyo? Ano ang mga posible nyong gawin? Di ba? Ano yung mga posible nyong ginawa ninyo sa local government na pwede ninyong dalhin sa national government? Yun ba? Di ba? Gaya ni former President Duterte, Peace and order. Pinatunayan niya na siya talaga, okay? Siya talaga ang best pagdating sa peace and order. Ngayon, napapahaba tayo dito kay John Vic Rimulya kasi gigil tayo rin, di ba? Biruin mo, gustong-gusto nilang maging presidente. Wala pa naman silang napapatunayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto naman si Trillanes Trililing mga kababayan. Nako po. Ito naman po ang plano ni Trililing, Uniteam ng kakamping, dilawan at mga pro-Marcos laban sa pamilyang Duterte isinusulong ni Trillanes.
Biruin mo. Ha? Okay na sana. Sabihin natin, okay na yung kakamping, okay na yung dilawan, okay na yung pro Marcos. Pero, ang nagsusulong naman ang problemado. Kasi hindi nga nanalo. Hindi ka pinagkatiwalaan ng kanyang mga constituent tapos isusulong pa ni Trillanes. Nako, Trillanes, wala ka na. No? Hindi na, one day, no? One day mga kababayan, no? Tatahimik na lang ang taong ito. No? Dahil, simula noon na umupo si former President Duterte, wala nang naniwala sa taong ito. Bakit? Puro kasinungalingan. Puro kasinungalingan. Ngayon pa kaya? Ha? Ang ini-endorso niya, kakamping, dilawan. Sino ba ang kakamping? Di ba dilawan din yan? Di ba? Wag niyo kaming lokohin, no? Ang kakamping, ang originality niyan, no? Kumbaga yung origin ng kakamping, dilawan. Kumbaga, dilawan at pro Marcos. Okay? Pero kahit pa, sige sabihin na natin, kakamping, dilawan, pro Marcos, magsama-sama na kayong lahat. Okay? Talo pa rin kayo Olats pa rin kayo Unang-una, bakit kayo magsasama-sama? Di ba? Bakit kayo magsasama-sama? Isa lang ang sagot. Malakas kasi ang kalaban Kaya magsama-sama tayo. Okay? Malakas ang kalaban Duterte. Vice President Sara Duterte. So, kayo mga kababayan, no? Ano sa palagay nyo sa pinagsama-samang halo-halo na ito? Kakamping, dilawan, pro Marcos, mananalo kaya sila? Sa palagay ko, hindi mga kababayan. Biruin mo. Unity team ng iba't ibang kulay, ang mukha si Trillanes. Sinong magtitiwala diyan? Sino magtitiwala diyan? Kung ako sa inyo, kung magsasama-sama man kayo, pumili kayo ng magandang mukha na ibabalandra sa taong bayan, hindi itong si Trillanes. Nako, wala kayong pag-asa. Ako nagsasabi, no? Hindi man tayo politiko, pero ito po ang ito po ang sigaw ng taong bayan. Pag si Trillanes talaga, tain na yan no? Anyway, eto mga kababayan, pasadahan po natin to. Sabi po dito, hala, BBM, nako. Nako, hindi naman, no? BP Sara, papalit na sa pwesto. Deserve. Eto. Sir Banat Bay, pasok. Bongbong Marcos na OD daw. Naku po, patay tayo dyan. Na-hospital daw po si Bongbong Marcos. Tinakbo daw sa emergency. Naku, ewan natin Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Kasi iba't ibang haka-haka ang lumalabas ngayon sa social media. Yung iba tuwan-tuwa. Yung iba naman masama ang loob. Ako sa totoo lang pasensya na wag ko kayo magagalit kayong mga Duterte supporter. Pero ako masama loob ko. Ayoko may mangyaring masama kay Bongbong Marcos. Para lang sa kaalaman natin Explain ko sa inyo kung bakit ayaw kong may mangyaring masama kay Bongbong Marcos. Panoorin nyo lang itong video na ito para maintindihan ninyo kung bakit ganun ang aking saloobin na ayaw kong may mangyaring masama kay Bongbong Marcos. Ayaw ko siyang ma-OD, ayaw ko siyang lumisan ng mundo na ito. Yan panoorin ninyo para naman wag yung kagad akong hunuhusgahan kasi kayo mga judgmental kayo Title pa... Sandali, may buhok. Title pa lang, hinuhusgahan nyo na kagad ako mga kababayan. Hintayin nyo muna yung aking paliwanag kung ba't ayaw ko siyang ma-OD. Ano may OD, Banat Bay? Over delusional. Hindi. Iba po, sabihin po ng OD is overdose. Yan po kasi ngayon ang sinasabi ng iba dyan. Na overdose daw. Baka naman na overdose na si Bongbong Marcos. Bakit siya na-overdose? Na-overdose sa kape, pwede din, di ba? Na-overdose kaya sa tsaka. Na-overdose kaya sa pagsisinghot ng mga substance na hindi natin alam. Depende yan kung anong overdose. Maraming klase ng overdose. Ako kasi na-overdose na ako ng Wagyu Gago! Na-overdose na ako ng Wagyu. Breakfast ko, Wagyu. Pag ano ko, Wagyu. Pag ano ko, Wagyu na naman. Hanggang makatulog ako, Wagyu pa rin na nasa isip ko. Biro lamang po. Kasi meron po ako nabibilang murang Wagyu
Hindi ko sasabihin sa inyo. Ba't ko i-share? Joke lang, joke lang. Anyway, ayun na nga po. Na ngayon po pinag-uusap-usapan na baka daw na overdose. Alam naman po natin, di ba, yung sinabi nga ho ni Madam Amy Marcos, yung kanyang kapatid. Kapatid po niya nagsabi, hindi po ako. Kapatid niya nagsabi na ang breakfast daw ni BBM ay, alam mo na, si Mary Jane. Kilala niyo si Mary Jane, di ba? Tapos ang nakakailang session nga daw sila sa isang araw. Hindi po ako nagsabi niya na si Amy Marcos. Ngayon, napagtanto tuloy ng mga iba nating kakababayan, naku, baka naman na overdose na yung animal na yan. Sana naman, yun ang sinasabi ng iba. Nakikita ko lang sa social media, pinost ko kasi sabi ko doon sa social media ko, doon sa bago kong Facebook account. By the way, Highway, meron pala akong bagong Facebook account kasi alam mo naman, yung mga hindot, ni-report tayo, minas-report tayo, kaya nawala yung Facebook account natin. Meron tayong bagong Facebook account doon. At sabi ko nga doon, kung na-OD, sabi ko, wag naman po sana. Ayoko pong ma-OD si Bongbong Marcos. Tapos nagsabi ng iba, hindi, okay lang yung ma-OD na siya. Kahit di na makulong. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, ha? Kasi alam mo, eto, ladies and gentlemen, this concerns ang buong Pilipinas. Kasi if you would remember, yung kanyang tatay, di ba? Yan din ang issue ng kanyang tatay noon eh. Hindi OD. Ibig sabihin yung issue na may sakit, di ba, yung kanyang tatay. At because of that, ano po, para bagang sinasabi na nung iba na he can no longer lead the country. At kaya yung mga ibang tauhan niya ay umaabuso na. Yun po ang sinasabi. Ngayon, totoo kaya yun? Na umabuso yung mga tauhan niya nung panahon ng siya po ay may sakit na. Kasi kung makikita ninyo dun sa Made in Malacanang ba yun? O tama. Dun sa Made in Malacanang na pelikula ni Senator Amy na nanggaling po mismo sa anak, hindi po nanggaling ko gani-ganino. And doon talagang may sakit na po si Senior, Marcos Senior. At doon, tila hindi na siya makapagdesisyon at iba na nagdidesisyon. Kaya eventually binitbit na siya ng Amerika sa Amerika. Di ba ho? Yun ang sitwasyon. So ngayon, yan ang tinatanong ng taong bayan ngayon. Ito hubang si Bongbong Marcos ay gano'n na rin ba sitwasyon? Kasi ilang araw na pong hindi nagpapakita in public eyes itong si BBM. At the same time, biglang in-announce ngayon ng Malacanang na siya ho ay dinala sa ospital. For discomfort. Yun lang ang sinabi. Pero tingnan natin. Panoorin muna natin tong balita. Dinala po si Pangulong Bongbong Marcos sa isang ospital sa Quezon City kagabi. Yan ay matapos umanong makaranas ng discomfort ang Pangulo. At mula sa Malacanang, nandyan po si Maricel Halili-Mase. Kamusta na daw ang Pangulo at ano bang nangyari sa kanya? Alam mo, Ruth, nagtataka rin kasi tayo dahil biglang sinabihan tayo ng Malacanang na hindi napupunta si PBBM doon sa supposedly event niya kaninang umaga. Ito yung TOYM, yung 10 Outstanding Young Men dito sa Malacanang awarding ceremony. Grabe, ironic, ano? Dapat atin daw nung Toy yung top outstanding, mga nakatayo na. Siya hindi makatayo. Hayop yan. Hayop. Hindi daw makatayo. Hindi daw. Huwag naman kayong ganyan. Kayo nung sama ng mga ugali, yung mga animal kayo. Kanina, but instead of the President's Executive Secretary, Ralph Recto, yung nag-represent sa kanya. Ang sinasabi ng Malacanang, pinaliwanag na ngayon kung bakit hindi naka-attend dahil kagabi, dinala pala siya dyan sa isang private hospital sa Quezon City dahil nga doon sa tinatawag na discomfort na naramdaman niya. Pero nang tanungin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung ano bang discomfort ito, hindi na nila idinitalye kung anong klase ng discomfort yung naramdaman. Mali yan eh. Mali ang hindi dinitalye. Kasi okay lang kasi po pagka ordinaryong Pilipino ka na ikaw ay private citizen, walang pakialam ang ibang tao sa iyo. Pero kung ikaw ay presidente, karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang kalagayan at health situation. As a matter of fact, di ba, naalala nyo ng panahon ni Pangulong Duterte? Binubusisi siya tungkol sa health niya palagi. Tapos lagi ngang may hashtag ang mga ulul na nasaan ang Pangulo? Di ba? May mga ganyan-ganyan. Tinan mo ngayon, wala. O asan na yung mga hindot na mga makakaliwa, makatae, black, at saka itong mga diba? Sila mahilig dyan eh. Nasaan na Pangulo? Ba't nga hindi nyo hanapin? Diba? Pansinin nyo, wala ka makikitang hashtag na nasaan na Pangulo. Pero dapat po, noong panahon na yun, sige, nasaan ang Pangulo? Bigla siyang lalabas. Magkakaroon siya ng talk to the people. Di ba? May nagpapahinga siya, mga 3 days, ganun. Pero after nun, lumalabas siya. Dito, nasa na Pangulo. Medyo, I think, matagal-tagal na bago huli nating nakita yan. Kasi, nung panahon ni Pangulong Duterte, nakabunto talaga RTBM. Tapos makikita nyo doon lahat ng ginagawa ni Pangulong Duterte doon sa kanyang araw. Nakabuntot sila. Talagang naka-live yun, live stream yun. Although may delay lang ng konti. Dinidelay lang nila ng konti for security reason. Para hindi masundan at hindi makapag-prepare kung sino man yung may tangkang masama. So, delay lang ng konti. Pero ngayon, walang ganun.
Walang ganon na talagang masasabi mo naka-livestream ang Pangulo everyday. Kaya nga, mapapansin mo, hindi laging nag-a-appear. Magtataka ka kung bakit. Di ba? Tapos ngayon, ganito. Na idadalhin daw sa ospital. Bakit hindi man lang nag-hashtag yung mga ulul na sinasabi nilang nasa ng Pangulo, nasa ng Pangulo? Di ba? Yun totoo. Nasa ng Pangulo? Na-OD na ba? Hindi natin na, we are not wishing it. As a matter of fact, I told you, ayoko nga eh. Di ba? In the beginning of my video, ayoko ma-OD siya. May papaliwanag ko kung bakit mamaya-maya. Pero, nasa na Pangulo? Yun ang tanong. Nasaan ang Pangulo? Na-OD na ba siya? Wala bang video na kakaway-kaway man lang siya ng ganyan? O ganyan-ganyan man lang? Wala? Para malaman natin, di ba? Kasi naalala ko nung si Pangulong Duterte, naglabas pa ng dyaryo eh. Yung kasi ganun yun eh, para proof of life. Hawakan mo yung dyaryo, may date doon ng dyaryo. Yeah? Yung cover ng dyaryo. Tapos may ganun pa si Pangulong Duterte noon eh. Bakit ngayon walang ganun? Bakit wala man lang ano? Dapat talagang malaman ng taong bayan. Karapatan ng taong bayan yan. Ang Pangulo. Pero na-discharge naman daw agad si PBBM at bumalik na rin daw dito sa Malacanang. Stable na rin daw ang kanyang kondisyon pero buong umaga kanina nagpahinga lamang siya at minonitor lamang siya ng kanyang doktor. Ngayong hapon, inaasahan daw na dadalo na siya sa private meetings. 2 private meetings daw yung dadaluhan nila pero kakatanggap-tanggap lang din natin na balita na mukhang hindi natutuloy si PBBM doon sa kanyang okasyon supposedly na dadaluhan dyan sa probinsya sa Maynorte. Mukhang sasamantalahin muna ni PBBM ang pagkakataon para makapagpahinga muna for now dahil yan din naman ang payo sa kanya ng kanyang mga doktor. Pakinggan natin yung bahagi ng sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Pero dahil sinabi naman po ng doktor na naayos siya. Diyan pa lang kasinungalingan na kagad to si tagapagsinungaling ng Malacanang. Di ba? Napagod daw sa trabaho. Ang alam ko ng trabaho niya, i-ribbon cutting niya lahat ng proyekto ni Pangulong Duterte. Yun lang. Ribbon cutting. Asan ang trabaho niya? Una, wala kami nakikita. Pangalawa, wala kami nararamdaman. Yeah? Kung nagtatrabaho talaga ang presidente, dapat malang naramdaman natin. Yeah? Makita natin yung pag-asyensyo ng bayan. Yung mga bagong polisiya. Wala. Puro nagsasalita, mga tauhan niya, mga amuyong niya. Wala ka makikitang pagbabago, kaayusan, pagiging command. Wala ka makikita doon sa Pangulo. As a matter of fact, ang gagawin lang niya, ribbon cutting, tapos ngingiti-ngiti, ngingiwi-ngiwi. Ganun. So sasabihin mo, napagod sa trabaho. Lang ako Hindi, foil. Alam mo yung pagkakakain ka, baka kayo naman talaga, sama ng isip ninyo talaga mga animal kayo. Yung di ba, alam mo yung foil, di ba? Pare, mag-iihaw ka ng isda, di ba? Pag ihaw mo ng isda, ilalagay mo ngayon yun sa foil. Bakit? Kasi para pag pinainit mo siya uli, papainit mo na lang siya sa, anong tawag doon? Yung umahangin. So yan mga kababayan, no, magkaiba man po tayo ng mga opinyon, no? Hinuha patungkol po dito sa pagkaka-hospital ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi nga kanina ni Sir Banat Bay, pagsimula pa lang, hindi siya natutuwa, no? Hindi niya gusto na ma-over, no, itong si PBBM. Pero kung ikaw ang tatanungin mga kababayan, gusto mo ba? Gusto mo ba na ma-over na ito? Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.